maliit na iglesia. Pati nga si Jesucristo may pamilya di ba? Meron siyang pamilya, ano? Hindi siya biglang nagkatawan tao sa mundo na walang pamilya. O sino nga ang kanyang nanay? O di si Mama Mary. Sino tatay niya? O si Jose. Tama kayo. Sige. Sino ang kanyang lola? Santa Ana. Santa Ana, syempre, taga Maynila. Sino lolo niya? San Joaquin. San Joaquin. Taga Pasig yun. Taga Pasig yun. Taga Metro Manila lang no? Si Cristo, di ba? No? Meron siyang pamilya, no? Mahalaga ang pamilya. Anong kahalagang pamilya na tinuturo sa atin ang ating pananampalataya? Dito natin unang naranasan ang buhay. Dito natin naranasan ang pag-ibig. Kaya sabi nga ng simbahan, the family is the basic community of love and life. Hindi sa labas ng bahay unang naranasan ang pag-ibig. At hindi sa labas ng bahay unang naranasan ang buhay. Ito'y naranasan natin, naramdaman, natutuhan ang pag-ibig at buhay sa loob ng ating pamilya. Hindi perpekto ang pamilya. Walang perpektong pamilya. Minsan, kakamali ang ating tatay at nanay, nag-aaway sila, tayong mga magkakapatid. Ngunit, pamilya pa rin yan. Ito ang pugad na kung saan tayo hinahamon na palaging bumalik at pagpahalagahan natin ang ating mga magulang, kapatid. Sabi nga, charity begins at home. Sa totoo lang, tingnan nyo sa buhay nyo. Pag meron kayong mga problema, pag meron kayong mga suliranin at mga krisis, diba? Kala mo, kahit kabataan naman, may problema rin No? Saan ka pupunta? Minsan, may mga barkada ka nga, hindi mo maasahan, kilala ka lang kapag good times. Pero pag may mga problema, sino babalikan mo? Pamilya pa rin. Mag-anak. Ang iyong mga magulang at mga kapatid. Pagpahalagahan natin ang ating pamilya. Ito ang pundasyon ng simbahan. Ito rin ang pundasyon, alam po natin, ng lipunan, the basic unit of society. No? Ito rin ang unang school of formation. Saan tayo unang nag-aral ng GMRC? Ano ba GMRC? Good Manners and Right Conduct. Saan tayo unang nag-aral ng mabuting pag-uugali? Sa loob ng bahay. Saan natin unang nakilala ang Panginoon? Ako bilang pare, una kong nakilala ang Diyos sa aking mga magulang, sa aking lola. Nagsisimba kami palagi. Rain or storm, nagsisimba kami palagi. O walang bagyo-bagyo, basta't linggo, nagsisimba. Sa ko natutuhan ang magandang pag-uugali sa aming bahay, no? Kaya ako bilang pare, hindi ako nagsusugal o hindi ako nagmumura. Wala nga akong bisyo O sa ko natutuhan 'yan? Hindi naman sa seminaryo. Sa ko natutuhan ang huwag magsugal sa bahay, walang nagsusugal sa amin Sa ko natutuhan na huwag magmura. Sa bahay namin, pinapalo ng lola ang bibig kapag nagmumura. At ang sugal, walang nagsusugal sa amin, walang nagmumura. Sa bahayan, sa pamilya. Kahit pagpahalagahan natin ang ating pamilya, ito ang binigay sa atin ng Panginoon. Ngunit, ano itinuturo ng Catholic social teaching? Hindi lang tayo nabubuhay para sa pamilya. Sabi nga, charity begins at home, ngunit it does not end at home. No? Meron tayong malaking pamayanan. Diba? Si Lord, nang siya'y nasa lupa, nagtatag siya ng isang iglesia, ng isang Christian community. No? Meron nga tayong inaawit walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Diba? Tayo ay para sa isa't isa. Naalala ko si Kristo nang siya ay nawala ng ilang araw at siya'y hinanap ni Maria at Jose, diba? Yung sa pagro-rosary natin, yung finding in the temple. Naalala niyo yun, ano? Nang nahanap na siya ni Mary at ni Joseph, di ba? Anong tanong? Anak, saan ka nagpunta? Alala kami sa iyo. Anong sabi ni Jesus? Sabi niya, ako'y abala sa gawain ng aking ama. No? Kaya, hindi tayo nabubuhay para sa ating pamilya. Nabubuhay din tayo para sa mas malaking pamilya, sa ating pamayanan. Yan ang itinuturo ng ating simbahan. We are missionaries, no? We are the light of the world, salt of the earth, no? Leaven of society. Tayo asin, ilaw, lebadura na nagbibigay ng liwanag, pag-asa sa sanlibutan. Alam mo, naalala ko yung Acts of the Apostles, chapter 4, verse 32, no? Ito yung unang Christian community sa ating
simbahan. Ito yung unang church, unang parokya, unang charismatic group. No? Yung Acts of the Apostles 4:32. No? 4 ang ginagawa nila ron eh. 4, no? Nagdadasal sila, nagsisimba, nagninilay sa Bible, at sila ay nagtutulungan. No? Mga pamilya, mga families of faith, no? And believers, nagtutulungan ng mga pamilya, nagbibigayan, nagbabahaginan, naghihiling, at sila ay nagmamalasakit sa bawat isa. Kaya't walang nagugutom at walang nangangailangan. Totoo yun. Walang nagugutom, walang nangangailangan sa unang Kristiyanong pamayanan. Kasi pamilya sila, sama-sama. Mahal nila yung kanilang community. At sila ay nagpa-participate. They are responsible for one another. Diba napakagandang pangitain yan o vision, no? Sa ating barangay, sa inyong barangay, sa barangay mo. May nangangailangan ba? May naghihirap? Diba ang dami? Mga kabataan nga, hindi nag-aaral, nakatambay, no? Nagtutong-its, no? Anong gagawin natin bilang isang servant leader? Ang itinuturo ng Catholic social teaching, we must participate sa paglago ng ating pamilya at sa paglago ng ating pamayanan. Walang nagugutom, walang nangangailangan. Nagtutulungan tayo. Diba ngayon naglilinis tayo ng barangay? No, yan ang maganda, no? Sa Caritas, diba, meron tayong paglilinis ng barangay. Yan ang napakaganda. No, diba, cleanliness is next to godliness. No, makita nila mga kabataan, nagbibigay ng halimbawa sa paglilinis sa kapaligiran, sa ating purok, sa ating barangay. Yan ang isang napakagandang patutuo ng call to family, community, and participation. Mahaba na ang sinabi ko. Sige, sharing naman kayo. Pagnilayan nyo at naway matuto tayo sa prinsipyong ito ng Catholic social teaching. Call to family, community, participation. Siyempre, God bless you. Pagpalain kayo ng Panginoon.